ay tuturo ko naman kung paano naman na gawin yung second case. Di ba? Dalawang case ang pag-solve ng bib. Singly reinforced man yan or double or T-beam man yan or ibang shape. Dalawa pa rin. Kung given ang MU, steel area ang hinahanap. Kung given ang steel area, MU ang hinahanap. Ganun lang naman. Ngayon, ang hahanapin natin steel area. Okay? I-drawing ko na lang muna. Okay guys, mag-summation forces horizontal na tayo para makuha natin yung, di ba, find AS tayo dito. Paano natin makukuha yung AS na yan? Yung AS andito siya sa stress diagram, ano? Mag-summation forces horizontal ulit tayo. Ito na yung formula ng AS natin. Kaso, hindi natin alam si AS, hindi natin alam si FS, hindi natin alam si A. Kung i-assume natin na FY ito, hindi natin pa rin alam si A. So, hindi pa rin natin masusolve yan. So, paano na yan? Tulad ng ginawa natin sa isang video, mag-summation moment naman tayo. So, kailangan natin ng ibang equation, baka makuha natin doon. Summation moment. Clockwise. Tapos dito tayo mag-summation moment para ma-eliminate si tension, no? And then maging Mn now is equals to yan. Okay. Okay guys, so ito na po yung ating isang equation, moment. Okay. Ito as yung CC, syempre. And ang tanong ko, meron na ba tayo dito? Pero guys, ang given pala sa taas, MU, hindi MN. Kaya kailangan natin yan ilagay sa MU. So, ilagay natin po sa formula ni MU na ganyan. And, okay, i-evaluate na natin kung magagamit ba natin to. So, meron naman tayong MU, check. Meron tayong FC. Meron tayong D. Meron. A. Wala. Yung reduction factor. Meron. Wala. Ito yung i-assume natin. Assume natin na tension control tayo. Assume natin na 0.9. Ibig sabihin, sinasabi natin na ang Fs natin ay greater than Fy. And greater than 1,000 pa. Kasi tension control to. Ina-assume ko na tension control. Kahit na hindi ko banggitin yan. Sinasabi ko na, ina-assume ko na lumagpas si Fs sa Fy, lumagpas siya sa 1,000. Tapos mamaya, gagamitin natin yung formula ng Fs galing sa strain diagram. At isolve natin yung Fs. Tapos i-kumpara natin sa Fy. Para makita natin kung greater nga siya sa 1,000 at Fy. Ganun yun guys. So, crystal clear naman yun. I-substitute na natin yung mga kailangan i-substitute. So, kung hindi pala pwedeng gamitin yung isang equation, kunin natin yung isa. Dalawa naman ang equation sa stress diagram eh. Kung hindi applicable yung isa na lang. So, substitute 14. Substitute na. Okay guys, so compatible na yung units ko dito. Solve ko na si A at make sure na compatible. N Newton siya at mm lahat to. E na lang. So yung A ko ay ito na yun. Yan. Kunin na natin yung C. So tingnan natin muna yung C. So yung C guys ay galing po siya sa formula ng may beta 1, di ba? Yung sa taas. Alam nyo na yan. Tapos 157.368. I-divide ko yan sa 0.85, no?
So, gamitin na natin yung formula na sinasabi ko. 600, direct sum na lang ako dito. 490 minus yan. So, sabi ko kanina, inassume ko na 0.9 siya kasi sinasabi ko na mas malaki si Fs kaysa sa 1,000. Na ngayon, tinesting natin, kinuha natin si Fs, ito na siya. Kukumpara na natin kung greater than 1,000. Nakita natin na less than 1,000 siya. Oh no! Ayaw kong maghirap sa buhay pero wala akong magawa. Ibig sabihin, mali yung assumption natin. So, ang gagawin natin, kasi, di ba, sa tatlong assumption, meron tayong Fs is less than Fy and Fy is less than 1,000. Ito yung may reduction factor na 65. Tapos, pag yung Fs pumuntang gitna, ito yung may reduction factor na depende na yan. May formula yan, linear interpolation. Tapos, yung isa naman ay less than 1,000 tapos less than Fs. Yung Fs na pag ganyan ay 0.9 pero mali to. This is wrong. Try naman natin to, baka siya yung tumama, siya yung magtugma sa result. Okay? So, di ba galing sa ano na meron tayong linear interpolation, no? Dito 1,000 to tapos dito Fy. And then, dito sa gitna, dito siya banda sa gitna. Diyan, tapos, ito ay Fs. So, highest minus lowest. Ito yung formula. Ay, hindi ba? So, highest minus lowest over yung corresponding highest minus corresponding lowest. Okay? Equals, medyo higher, sa gitna naman, higher minus lowest pa rin, kasi basihan natin yung lowest. And then, after that, Fs, ito yung medyo higher minus lowest. And then, alam naman natin yung Fy natin ay i-substitute natin yung formula ni Fs dyan. So, ang mangyayari, para mawala siya kasi hindi natin alam kung ano yun eh. Fy, yan ang mangyayari. And, syempre, i-isolate natin si reduction factor dito. Substitute na natin si reduction factor doon. Okay, so dito, from here, ilagay natin dito. Hirap yan ah. So, 410 equals, substitute ko na to. So, 300 times A equals beta 1, beta 1C. Tapos, 490 minus beta 1C over 2 para lahat ay C na lang natitira. C. Okay, ngayon, anong gagawin ko? Basta alam natin yung Fy 276. Shift solve na yan. So, shift solve. Okay guys, so yung ating C daw ay 189,534 mm. So, okay, itesting na natin to sa formula. Ayun. So, ito na po yung ating Fs, guys. Kumpara na natin yan. Less than 1,000 pa rin siya. Pero greater than Fy. Okay. Tama. Kasi inassume natin na yung pinili natin case ay yung nasa gitna.
Fs is greater than Fy pero less than 1,000. So yung ano natin, reduction factor ay tama. So yung C natin ay tama. So kung tama yung assumption natin, tama na to, kukunin na lang natin si A. Bakit? Kasi kailangan natin si A sa formula, sa isang equation. Okay? Multiply lang natin sa beta 1 and 161.10. Yan. So, ilalagay na natin yan sa isang equation. Yung balikan natin yung pinagmulan natin ito. Bakit hindi natin ma-solve? Kasi hindi natin alam yung A. Ngayon, na-verify natin. So, yung AS daw ay... And then yung FS ay FY. FY na to kasi bakit FY yan? Kasi ang FS natin ay greater than FY. Pinrove natin yan na 956 ata yung FS natin. Greater than FY yan. Ang FY natin 276 lang. Kaya FY ang ilagay natin. Hindi natin pwedeng ilagay ang mismong 956 dito kasi masisira ang beam. Kaya yung FY lang. FY lang nilagay natin para para i-limit niya lang dyan. Kasi ayaw natin na lumagpas siya dito, parang ganun. So Fy is 276. So yung sagot guys ay 410816 mm squared. Yan. Okay, tingnan natin kung tama. Ayun! Tama, masaya tayo kasi nasagot natin tong boring na topic. At least parehas kami ng sagot, no? So ganun lang guys mag-solve. I hope na hindi kayo nawawalan ng interest na matuto dito. And ang actually natutunan niyo pa ngayon ay less than 50%. So kailangan niyo po talagang i-practice to. Ulitin nitong problem, i-solve nito by your own, and then ikumpara niyo kung tama kayo. Yun, more than 50% na pag pinractice niyo na. Kasi pag hindi nyo pinapractice, mariresolve yan sa utak nyo, mawala.